Breaking news! Naglagay ang mga Philippine Navy ng weapon system sa mga anti-submarine warfare helicopter para umano pangkontra sa mga submarino na pumapasok sa West Philippine Sea. Naku, China, gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas lalo pang nanindigan na ipagtanggol natin ang ating mga teritoryo, lalo na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa Bao de Masilok. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Philippine Navy ay naglagay umano ng weapon system sa kanilang anti-submarine warfare helikoptero pang mapalakas umano ang kanilang kakayahan sa external defense at isang 50 caliber heavy machine gun ang inilagay umano sa EW-159 anti-submarine helicopter. Ginawa rin umano ng Philippine Navy ang test-fire ng mga weapon system na ito na nilagay umano sa isang kanilang EW-159 anti-submarine helicopter. At ayon pa nga umano rito, ang Philippine Navy ay nagpapalakas umano ng kanilang maritime security gamit ang kanilang anti-submarine capability sa pamamagitan umano ng pag-deploy ng mga asset at paggamit ng mga weapon system na nakatuon sa pagdetect at posibleng pag-rescue ng anuman undersea threat. Isa sa mga hakbang na ginagawa umano ng Philippine Navy ay ang pag-deploy ng mga anti-submarine warfare assets sa mga strategic na lugar sa karagatan. Pagkakaroon ng mga anti-submarine warfare asset ay isa sa malakas na deterrent sa mga potensyal na banta sa ilalim ng dagat. Ito umano ay nagbibigay din sa kanilang mga kakayahan na maditig ang mga neutralize at mga posibleng submarine threats. Bukod pa umano rito, ang Philippine Navy ay nagpapalakas din ng kanilang mga maritime security sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang puwersa. Kasama umano sa mga plano ng modernisasyon ang pagpaprokura ng mga advanced na anti-submarine warfare vessel tulad ng mga missile equipment, frigate at mga napagkakaroon ng mga ganitong vessel ay nagbibigay ng kanilang mga malawak na sakop at kakayahan sa paglaban sa mga submarine threat. Magagamit rin umano ito sa West Philippine Sea para maprotektahan umano ang mga teritoryo natin na pag-aari sa West Philippine Sea kung saan umano illegal na umano na pumapasok ang mga submarino ng ibang mga bansa dito sa atin mga teritoryo. Isa na nga rito na madalas ay pumapasok umano ang mga submarino ng China sa mga pinagtatalunan umano teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng Philippine Navy ang paglagay ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ay ang pagpapalakas ng kanilang maritime security at ipagtanggol ang bansa laban sa submarine threat. At ayon pa nga umano rito, nagpapalakas umano ito ng kakayahan sa anti-submarine warfare. Ang paglagay ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ay nagbibigay ng kakayahan sa Philippine Navy na makapag-operate ng mga anti-submarine mission. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kakayahan sa pagdetect at pag-track at pag-neutralize ng mga submarine threats sa mga karagatan. Ayon pa nga umano rito, ang mga advanced na sensor at teknolohiya sa EW-159 helicopter ay nagbibigay ng mas malawak na sakop ng situational awareness sa mga naval force ng bansa. Ito ay nagbibigay ng mas mga detalyadong impormasyon tungkol sa pagkilos at lokasyon ng mga submarine na nagpapahintulot sa kanilang mga magplano at magdesisyon na mas epektibo. At ayon pa nga umano rito, ang anti-submarine capability ng EW-159 helicopter ay bahagi ng pangkalahatang pagsisikap ng Philippine Navy na palakasin umano ang kakayahan ng maritime defense. Ito ay nagpapahusay sa kanilang kakayahan na magprotektahan ang mga karagatan at ang mga maritime interest ng bansa. At ayon pa dito, ang anti-submarine capability ng EW-159 helicopter ay nagpapalakas din umano ng kakayahan ng Philippine Navy sa external defense. Ito ay nagbibigay ng kanilang kakayahan na magtatanggol sa mga potensyal na banta sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga strategic na lugar sa karagatan. Ang paglalagay umano ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ng Philippine Navy ay naglalayong palakasin ng maritime security at proteksyon ng bansa laban sa mga submarine threat. Ito ay bahagi ng kanilang pangkalahatang pagsisikap na mapapanatili umano ang kaligtasan at soberanya ng bansa sa karagatan. Ayon pa nga umano rito, ang EW-159 Wildcat helicopter, isang British multi-role military helicopter na binuo umano ng Leonardo Yoki, isang makabuluhang karagdagan sa maritime air asset ng Philippine Navy at isang mahalagang bahagi ng Jose Rizal class anti-submarine frigate firepower. Ito mga kababayan, napakalaking tulong po ito para sa ating Philippine Navy at lalo na para maprotektahan ang ating soberanya at ang ating bansa sa sino man magbabanta umano sa ating mga teritoryo. Ayon pa dito, ang pagsasama ng 50 caliber heavy machine gun ay higit na nagpapahusay sa mga kakayahan ng misyon ng sasakyang panghimpapawid
na nagbibigay sa AFP ng isang kapangyarihan sistema ng armas upang labanan ang mga potensyal na banta sa maritime domain. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, ito na mga kababayan, ipagpapatuloy umano ng gobyerno ang pagtatanggol sa maritime territory ng Pilipinas at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino ayon umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sinabi niya pa dito, ang payag bilang tugon sa kamakailang mga pag-unlad sa West Philippine Sea kung saan may nauulat umanong presensya ng isang barkong pandigma ng China at isang kapansin-pansin umanong pag-atake sa mga paggambala sa elektronikong komunikasyon na nakaapekto sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nagsalita umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago umano lumipad patungo sa Canberra, Australia. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakabahala umano ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea kasi sa dalawang elemento, yun is the Coast Guard ng China ang gumagalaw doon sa area natin. Ngayon Navy na sumama pa ang mga fishing boat kaya nagbabago ang sitwasyon. Dati ang China Coast Guard lang ang binabantayan sa lugar. Ngayon meron na ang Navy at fishing boat kaya nagbabago ang sitwasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, nananindigan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil niya bibitawan ang alimang teritoryo ng Pilipinas. Tiniyak din niya sa mga mangingisdang Pilipino ang patuloy na suporta ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, ipagtatanggol natin at patuloy nating susuportahan ang lahat ng ating mga mangingisda. Ang ating mga mangingisda na kumikita sa pangingisda at patuloy naman nating tutulungan sila at patuloy umanong tutulungan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iyan ang pangunahing prinsipyo. Ang mga mangingisda ay dapat payagang mangisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan na kabilang umano sa maritime territory ng Pilipinas. Dayon pa nga umano sa sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na inalam umano nito ang pinagmulan ng interference na nakaapekto umano sa electronics at communication equipment ng mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. Kasunod umano ng pagdami ng mga barko at mga insidente sa West Philippine Sea. Nabataan din umano ng Philippine Navy ang isang barkong pandigma ng China Navy na mga barko ng China Coast Guard at mga bangkang pangisda ng China sa karagatan umano ng Pilipinas. Ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, patuloy umano nagpapatrolya umano ang Philippine Coast Guard at ang ating Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa Bao de Masilok para umano mabantayan umano ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa ulat ng Bureau of Fisheries, mas dumadami na umano ngayon ang nangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea dahil binabantayan umano ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at para mapangalagaan ang kanilang seguridad dahil ang mga barko ng China ay nandun lang umano nagbabantay, umiikot lang umano sa Bao de Masilok. Samantala ito ay teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ito umano ang inaangkin ng China, ang Bao de Masilok, ang kanila umano ito teritoryo. Subalit, pinanindigan umano ng Pangulo na hindi ito ibibigay sa kanila dahil ito ay sakop pa ng Pilipinas kaya walang karapatan ang China sa Bao de Masilok na pag-aari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panunood. Trupang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share.